Martial Pick, Kabanata 4549. Pumili, nag-intersect ang Sun at Moon habang pinapagana ni Yang Kai ang kanyang kakayahan. Lumakas ang space and time principles habang itinulak niya ang palad niya pasulong. Ang dakilang araw at ang buong buwan ay pinagsalikop at nagsimulang umikot. Habang umiikot ang araw at buwan, tila lumipas ang libu-libong taon sa isang iglap, na umaayon sa mga prinsipyo sa kalawakan. Kaya, isang mahiwagang space-time strength ang isinilang. Araw at buwan Divine Will. Isang pakiramdam ng krisis ang biglang nagpabigat kay Zuo Quanhui. Paano niya naiisip na iligtas si Jyoti sa sandaling ito? Ang divine ability ni Yang Kai ay lampas sa saklaw ng maaaring isagawa ng 6th grade Heaven Opening Realm Master. Kahit na para sa mga masters sa 7th grade, ang ganitong paraan ay halos hindi naririnig. Gaano man kaganda ang mga galaw na ginawa ni Yang Kai noon o kung gaano kahanga-hanga ang kanyang divine abilities, hindi inilagay ni Zuo Quanhui ang alinman sa mga ito sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng divine abilities ni Yang Kai ay hindi makabawi sa pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga grado. Kahit na alam ni Zuo Quanhui ang tungkol sa Golden Crow Casting Sun ni Yang Kai, bahagya lang siyang naging alerto tungkol dito. Totoong wala siyang divine manifestation, ngunit ang divine manifestation na ipinakita ng 6th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi dapat gumawa ng anuman sa kanya. Kung talagang ginamit ni Yang Kai ang Golden Crow Casting Sun, may mga paraan siya para harapin ito. Gayunpaman, ang divine ability na pinakawalan ni Yang Kai sa sandaling ito ay nagdulot ng tunay na banta sa kanya. Isang malamig na liwanag ng espada ang pumuno sa kawalan, at ang ilusyon na multo ng miniature universe ay lumitaw sa likod ni Zuo Quanhui. Tulad ng isang maunlad na mundo, ang World Force ay lumundag ng baliw. Sa isang iglap, ang 7th grade Heaven Opening Realm na aura ni Zuo Quanhui ay umabot sa pinakamataas. Ang dulo ng espada ay itinaas sa langit, pagkatapos ay umindayog pababa. Ang lahat ng cultivation ni Zuo Quanhui ay ibinuhos sa isang hiwa na iyon, nang walang pinigilan. Dumating ang Sun and Moon Divine Will sa susunod na sandali, at halos agad na nilamon ng nakakasilaw na liwanag ang Zuo Quanhui. Isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog, at isang bilog ng liwanag ang kumalat sa kawalan, na umaabot ng libu-libong kilometro, na parang ang katapusan ng mundo ay dumating na. Nang kumalat ang shockwave, naramdaman ng lahat na para silang nakatayo sa isang mabatong bangka sa isang mabangis na bagyo na posibleng tumaob anumang oras. Sa likod ni Yang Kai, sina Mao Zi at Geng Qing ay parehong nakatitig sa harapan, at hindi maiwasang maalala ang eksena sa Shadowless Cave Heaven kung saan sila ay natalo sa eksaktong hakbang na ito. Nang makitang muli ang divine ability na ito, kahit na pagkatapos ng maikling panahon, tila mas malakas ito kaysa sa araw na iyon. Bumalik ang kalmado sa larangan ng digmaan ng hamupa ang mga aftershocks. Mas maaga, sinusubukan ng lahat na protektahan ang kanilang sarili mula sa pagbagsak ng sagupaan na ito, kaya walang sino man ang kayang makipaglaban sa iba. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Yang Kai at Zuo Quanhui. Malapit ng mabunyag ang nagwagi sa paghaharap na ito, kaya hindi naiwasang kabahan silang lahat. Sa kawalan, ang mukha ni Yang Kai ay mapatlo na parang isang papel, at ang sariwang dugo ay patuloy na umaagos mula sa nakanganga na butas sa kanyang tiyan. Mula sa kanyang nanginginig na kinatatayuan, malinaw na isa siyang lamparan na nauubusan ng langis. Sa kabaligtaran, ang katawan ni Zuo Quanhui ay buo at walang mga sugat, kahit na ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Nanatili siyang nakaespada na nag-pose, ngunit hindi siya kumikibo. Tuwang-tuwa si Huang Quan at ang iba pa sa tanawing ito, dahil walang alinlangan na ang ibig sabihin nito ay nagawang hadlangan ni Zuo Quanhui ang divine ability ni Yang Kai. Sa huli, siya ay isang 7th grade master, kaya hindi ito nakakagulat. Nagpapalitan ng tingin, masigasig na sumigaw si Huang Quan. Patayin. Sa isang iglap, kumawala siya sa tagiliran ni Wei Guo at dumiretso sa direksyon ni Yang Kai kasama sina Kang Yan at Jin Gang na malapit sa likuran. Ang iba pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi rin nagpahuli. Ang tanging nanatiling hindi kumikibo ay si Jyoti. Ito ay isang kritikal na sandali para sa kanya ngayon, at si Zuo Quanhui ay naantala ng Sun and Moon Divine Will ni Yang Kai bago niya ito nailigtas. Sa pagsanib puwersa ni Mo Mei, Old Bai, at iba pa para bambahin siya ng divine abilities, si Jyoti ay nasa miserableng kalagayan, at hindi alam kung nakaligtas siya sa kanilang mga pag-atake o hindi. Ang apat na 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay umatake mula sa kaliwa at kanan, ngunit si Yang Kai ay nakatayo lang sa pwesto, na tila kulang sa lakas para ipagtanggol ang sarili. Sa kritikal na sandali na sina Mao Zi at Geng Qing ay nagpalitan ng tingin at nagmamadaling lumapit. Hinahanap mo si kamatayan, sigaw din ni Yuhi.
Kasama ang mag-asawang Huayong at Shumodan, gayon din si Weigo, sumugod sila para iligtas si Yang Kai. Isa pang laban ang sumiklab, kung saan ang Voidland ay may bahagyang kalamangan dahil sa kanilang mas maraming bilang. Dahil dito, naitaboy nila ang Yellow Spring Heavenly Monarch at ang kanyang grupo. Gayunpaman, ang pinakaingatan nila ay si Zuo Quanhui. Nandito pa rin ang 7th grade Heaven Opening Realm Master na ito, kaya ang mga puso ng lahat ay tumatambol. Hindi sila nang ahas na makipagkulitin ng husto sa kalaban at nakatuon lamang sila sa pagtulong kay Yang Kai na umatras sa gilid. Sa pagtataka ng lahat, hindi gumalaw si Zuo Quanhui mula simula hanggang wakas. Nanatili lang siya sa parehong pose, para siyang naging estatwa. Sa puntong ito, makikita ng sino mang may mga mata na mali. Tiyak na hindi napigilan ni Zuo Quanhui ang divine ability ni Yang Kai na hindi nasaktan. Kung hindi, imposible para sa kanya na makaligtaan ang gayong hinog na pagkakataon upang patayin ang kanyang target. Hanggang sa ihatid ng lahat si Yang Kai pabalik sa ligtas na lugar, si Zuo Quanhui sa wakas ay sumuray-suray. Isang kakaibang alon ng kapangyarihan ang lumabas mula sa kanyang anyo habang siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Hanord Master, ang 6th grade Heaven Opening Realm na babae ay natakot. Nang tumangala siya, laking gulat niya nang makita ang isang piraso ng laman na kasing laki ng kuko ng daliri na nalaglag mula sa mukha ni Zuo Quanhui, at maraming maliliit na bitek ang buong pisngi nito, na nagmistulang tuyong lupa o bitek na porselana. Hindi lamang ang kanyang balat, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng gayong mga bitek. Pagtingin sa lampas na mga nagbabalat na laman, kitang-kita nila ang kakaibang enerhiya na umaagos sa loob ng mga sugat. Nasyugatan talaga ang Hanord Master. Ang babaeng 6th grade Heaven Opening Realm ay lubos na nabigla at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang isang veteranong 7th grade Heaven Opening Realm Master ay aktwal na nasugatan ng isang bagong promote na 6th grade Heaven Opening Realm Junior. Ito ay hindi pa nagagawa. Si Huang Quan at ang iba pa ay natigilan din sa kinalalagyan. Nagtaas ng kamay si Zuo Quanhui para pigilan ang babae sa pagsasalita. Sa malamig na mga mata, tumingin siya sa direksyon ni Yang Kai at nagtanong. Anong divine ability iyon? Marahas na umubo si Yang Kai at sa wakas ay nagluwa ng isang subo ng dugo bago ngumisi. Bakit mo pinapahalagahan kung anong divine ability iyon? Kung ito ay makakasakit sa iyo, kung gayon ito ay isang magandang divine ability. Magiliw na tumangaw si Zuo Quanhui. Minamaliit ka ng monarch na ito. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa araw na ito, malamang na ikaw ang nag-iisang 6th grade Heaven Opening Realm Master na maaaring gumamit ng napakalaking kapangyarihan. Dati, si Yang Kai ay nagpakita na ng kapangyarihan na lampas sa imahinasyon ni Zuo Quanhui, at naisip niya na si Yang Kai ay pinilit na sa kanyang mga limitasyon noon. Sino ang nakakaalam na magtatago pa rin siya ng ganoong trump card? Mayroon bang anumang punto sa pag-uusap tungkol dito ngayon? Malamig na tumingin sa kanya si Yang Kai. Hindi natarante si Zuo Quanhui. Iabot mo sa akin si Jyoti at aalis kaagad ang monarch na ito. Pagtingin sa gilid, nakita ni Yang Kai si Jyoti na umuubo ng dugo at mukhang mahina, ngunit ang taong ito ay talagang matyaga. Kahit na pagkatapos matanggap ang divine abilities mula kay Mo Mei, Old Bai, at ilang iba pa, talagang nakaligtas siya, kahit na halos hindi na siya nakatiis. Ano, gusto mong ipagpalit ang mga sandata ng digmaan para sa mga Reg Along Jade at Seda sa aking Voidland? Nginitian ni Yang Kai si Zuo Quanhui. Umiling si Zuo Quanhui. Ang utang mo sa pagpatay sa aking disipolo ay ganap na hindi mapagkakasundo. Pagbabayaran ka ng monarch na ito. Kakaibang Simon got ni Yang Kai sa kanya. Siguro may sakit ka sa ulo. Tinatanggihan mong wakasan ang pakikipaglaban sa aking Voidland, ngunit mayroon ka pa ring mukha upang hilingin sa akin na ibalik ang iyong disipolo sa iyo. Tumugon si Zuo Quanhui. Kung hahayaan mo siyang mabuhay ngayon, ang monarch na ito ay aalis kaagad sa Void Territory, at ang monarch na ito ay hindi aatake sa iba pang universe world ng Void Territory sa hinaharap. Ang aming utang ay maaayos sa ibang petsa. Kung tatanggihan mo siyang palayain, baka magtagal pa ang monarch na ito sa Void Territory. Malungkot ang mukha ni Yang Kai. Tinatakot mo ba ako? Kung sasabihin kong gagawin ko, gagawin ko. Tumingin si Zuo Quanhui, hindi nababagabag. Ang monarch na ito ay isang 7th grade master. Kung talagang may balak akong gumawa ng isang bagay sa Void Territory, hindi mo ako mapipigilan. Sumulyap si Yang Kai sa kanya. Ganito ba ang kasuklam-suklam na mga tao mula sa Thousand Cranes Paradise? Umiling si Zuo Quanhui. Ang monarch na ito ay hindi na miyembro ng Thousand Cranes Paradise. Wala akong kinalaman sa kanila. Ikaw man o hindi, ikaw mismo ang nakakaalam. Malamig na bam-antong hininga si Yang Kai.
Nagreklamo si Zuo Quanwei. Ang monarch na ito ay hindi makikipagtalo sa iyo tungkol dito. Bibigyan lang kita ng 30 hininga ng oras para isaalang-alang. Ikaw ang baalang gumawa ng tamang pagpili. Nagalit ang lahat mula sa Voidland sa walang hiyang ugali ni Zuo Quanwei, ngunit alam nilang lahat na kung ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay talagang kikilos ng walang ingat sa Void Territory, wala silang magagawa para pigilan siya. Malawak ang Great Territory, kaya kung maaari nilang bisitahin ang Three Brilliances World ngayon upang paksain ang mga naninirahan dito, kung gayon maaari silang pumunta sa Golden Sun Continent bukas. Pinandilatan niyang kay si Zuo Quanwei, ngunit tila walang pakialam ang huli. Pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan niyang kay si Jyoti. Si Jyoti ay kasalukuyang mukhang mas miserable kaysa kay Yang Kai. Naputol ang kanyang braso, at ang kanyang katawan ay puno ng dugo. Hindi rin alam kung ilang buto ang nabali niya noong labanan ni Jyoti kanina, o kung ilan sa kanyang mga organo ang naapektuhan. Gayunpaman, ang isang cultivator sa 6th grade Heaven Opening Realm ay may malakas na sigla, kaya hindi siya mamamatay kahit na may ganoong mga pinsala. Makahulugang ngumisi si Jyoti habang hinawakan siya ni Yang Kai. Paano kung nahuli mo ako? Sa huli, kailangan mo pa rin akong pakawalan ng masunurin, hindi ba? Mayroon ka bang lakas ng loob na patayin ako? Sinulyapan siya ni Yang Kai nang walang pakialam. Nakakaawa na mahina, hindi ka karapat-dapat sa aking atensyon. Malamig na ngumuso si Jyoti. Ang nagwagi ay ang hari, at ang natalo ay ang kontrabida. Masasabi mo kung ano ang gusto mo. Sumingit si Zuo Quanwei. Tapos na ang oras. Ano ang iyong napili? Tumangala si Yang Kai sa kanya. Naririnig mo ba ang mga boses ng mga nawawalang kaluluwa sa Three Brilliances World? Ilang tao ang nawalan ng pamilya at mga mahal sa buhay sa araw na ito. Kung gusto mong palayain ko siya, hilingin muna kay Huang Quan na hilingin sa mga inosenteng kaluluwa kung sumasang-ayon sila. Nagbago ang mukha ni Zuo Quanwei at ang 6th grade na babae sa likod niya ay mukhang natakot din. Oh! Ang True Fire ng Golden Crow ay biglang lumitaw sa kamay ni Yang Kai at agad na binalot si Jyoti. May sumigaw, at ang kalmado sa mukha ni Jyoti ay napalitan ng malaking pagkabigla. Hindi siya tumitigil sa pagpupumiglas o pagsigaw. Pinisil ni Yang Kai ang kanyang leeg ng may disenteng lakas. Nang hindi gumagalaw, malamig siyang lumingon kay Zuo Quanwei. Ito ay simula pa lamang. Kung hindi ko papatayin ang lahat ng huli sa inyo ngayon, ang mga sama ng loob na espiritu na namatay ngayon sa Three Brilliances World ay magmumalto sa akin habang buhay at pananatilihin akong hindi mapakali magpakailanman. Namula ang mukha ni Zuo Quanwei. Mukhang nabigla ang Yellow Spring Heavenly Monarch, Firm Gold Heavenly Monarch, at Blue Flame Heavenly Monarch. Kung ito ay isang ordinaryong 6th grade Heaven Opening Realm Master na nagsasabi ng ganoong bagay, kung gayon hindi na nila kailangang bigyan ng masyadong pansin ito. Gayunpaman, naipakita na ni Yang Kai kung gaano siya kalakas, kahit na nagawa niyang saktan ang isang master sa 7th grade Heaven Opening Realm. Kung makakatagpo nila siya sa labanan ng mag-isa, tiyak na mamamatay sila. Walang katapusang hiyawan habang ang mga luha ay namumuo na sa mga mata ng babaeng 6th grade Heaven Opening Realm. Honored Master, mangyaring iligtas si Senior Brother Jyoti. Gayunpaman, hindi gumalaw si Zuo Quanwei. Nakatitig lang siya ng diretso kay Yang Kai. Ngumisi si Yang Kai. Sa tingin mo ba ayaw niyang iligtas siya? Kaya ba niya? Sa tingin mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo sa aking Void Territory dahil lang ikaw ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm? Ang aking banal na kakayahang hindi madaling tiisin. Well, sabihin mo sa akin, masakit ba? Ikaw ba ay nasa kawalan ng pag-asa? Ito ang naramdaman ng mga inosenteng tao sa Three Brilliances World kalahating araw lang ang nakalipas. Ngayon, oras mo na para maranasan ito. Martial Pick, Kabanata 4550. Kamatayan ni Jyoti. Ang Golden Crow True Fire ay nag-alab ng matindi. Maging si Jyoti ay halos hindi makalaban sa lakas ng apoy, at ang marahas na hiyawan ay hindi tumitigil mula nang magsimula ang mga ito. Sa kabila ng kanyang pagpupumiglas, hindi niya mapalaya ang sarili mula sa pagkakahawak ni Yang Kai. Ang mukha ni Zuo Quanwei ay marahas na kumaibot, at ang World Force ay tahimik na lumulubog sa dilim. Ang isa pang piraso ng laman ay nahulog mula sa kanyang basag na mukha sa sandaling iyon, at sa ilang pag-aalinlangan, sa wakas ay huminto ang pag-alon ng World Force. Gaya ng sinabi ni Yang Kai, hindi sa ayaw ni Zuo Quanwei na iligtas si Jyoti, ngunit hindi niya magawa. Isang napakakaagnas na kapangyarihan ang nakapaloob sa Sun and Moon Divine Will ni Yang Kai, at nagdudulot pa rin ito ng kalituhan sa loob ng kanyang katawan at maging sa kanyang maliit na universo, na nagdulot sa kanya ng labis na pananakit at itinapon ang kanyang miniature universe sa pagkagulo.
Ang divine ability na iyon ay talagang nakaapekto ng husto sa kanyang miniature universe. Kinailangan ni Zuo Quanhui na itoon ang halos lahat ng kanyang atensyon dito upang sugpuin ang pagguho nito. Kung hindi, ang kanyang miniature universe ay patuloy na magugulo. Sa sandaling ito, ang lakas na maaari niyang ibigay ay wala pang 30% ng kanyang peak. Hindi siya sigurado na maaagaw niya si Jyoti sa ilalim ng pagbabantay ng lahat at makabalik ng ligtas, at kahit na magagawa niya, maaari lang niyang palalin ang kanyang mga pinsala. Hanord Master, iligtas mo ako. Umalangaw sa mga tainga ni Zuo Quanhui ang kaawa-awang iyak ni Jyoti. Ang mga mata ng 6th grade na babae ay napuno na ng luha, at hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang kanyang senior brother na dumaranas ng hindi makataong pagpapahirap sa kanyang harapan. Lahat ay nanood habang ang sigla ni Jyoti ay mabilis na nawala at ang kanyang katawan ay unti-unting nasusunog hanggang sa malutong. Ang 6th grade na babae ay hindi na nakapagpigil, at sa pagkabigla ng kanyang katawan, malapit na siyang magmadali upang iligtas si Jyoti anuman ang kahihinatnan. Isang swordlight ang hamarang sa kanyang daraanan, at ang 6th grade na babae ay lumingon para tingnan si Zuo Quanhui at nagtanong. Hanord Master, dahan-daang umiling si Zuo Quanhui. Ang mga huling bakas ng pag-asa sa mga mata ni Jyoti ay mabilis na lumabo. Malabo niyang naiintindihan ang nangyayari at sumilay ang mapait na ngiti sa kanyang mukha habang hindi na niya sinubukang humingi ng tulong. Pagkaraan ng ilang sandali, isang surge ng World Force ang sumabog at nawala sa kawalan. Sa wakas ay namatay si Jyoti, at ang kanyang miniature universe ay gumuho. Pinatay ni Yang Kai ang kanyang Golden Crow True Fire at sa isang paghiling ng kanyang kamay ay nabasag ang bangkay ni Jyoti, na nasunog at naging abo. Noon lamang niya ibinaling ng malamig na tingin si Zuo Quanhui. Upang maipaghiganti ang iyong disipolo, handa ka pa ring patayin ang mga inosente. Hindi mo ba naisip na baka mawalan ka ng isa pang alagad? Ngunit iyon ay hindi gaanong mahalaga. Isa-isa, ipapadala ko kayong lahat sa impyerno para doon na kayo muling magsama-sama. Nilaybot ng kanyang mga mata ang 5 tao sa kanyang harapan, na para bang kabisado ang kanilang mga mukha at aura sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Si Huang Quan at ang dalawa pa ay mapatla ang mukha. Akala nila ay makakahanap sila ng magandang pamumuhay kung sasali sila sa Zuo Quanhui, ngunit wala ni isa sa kanila ang mag-aakalang makakatagpo sila ng ganoong kalupit at walang awa na tao. Kung alam nilang ganito ang magiging sitwasyon, bakit pa nila pipiliin na makialam sa maputik na tubig na ito? Kapag sila ay napalaya mula sa Prison Star, sa kanilang 6th grade Heaven Opening Realm na lakas, ganap na posible para sa kanila na makahanap ng isang sekta sa isang lugar at malayang mamuno dito. Napatay mo na ngayon ang 2 alagad nitong monarch na ito. Ang Old Master na ito ay hindi magiging isang tao kung hindi kanya papatayin. Sumisigaw si Zuo Quanhui sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin. Ngumisi si Yang Kai. Malalaking salita ang sinasabi mo, ngunit kung sa tingin mo ay may kakayahan ka, bakit hindi mo ako subukang labanan ngayon? Tingnan natin kung ako ang mamamatay o ikaw. Natahimik si Zuo Quanhui, malamig na tumitig kay Yang Kai. Paglipad, binuhat niya ang babae na 6th grade at mabilis na umatras. Nang makita ito, si Huang Quan at ang kanyang 2 kasama ay nagmamadaling sumunod. Napakabilis, nawala sila ng walang bakas. Master, hahabol ba tayo? Medyo nag-aatubili si Weigo na makita silang umalis nang hindi nagbabayad ng anumang kahihinatnan. Nasa harapan niya si Huang Quan, kaya umaasa lang siya na maipaghiganti niya si Bai Mo dito at ngayon. Natural, ayaw niyang makitang umalis ang kalaban ng ganoon lang. Hindi natin sila kayang habulin. Umiling si Yang Kai, mayroon pa ring laban si Zuo Quanhui sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 7th grade master, pinahahalagahan niya lamang ang kanyang sarili ng labis at hindi ng ahas na magsimula ng isa pang labanan ngayon. Kung hahabulin natin sila, magtatapos lamang ito sa malaking pagkatalo para sa magkabilang panig. Kung si Zuo Quanhui ay kumilos ng walang ingat ngayon, nailigtas niya sana si Jyoti. Gayunpaman, lalo lamang nitong lalala ang kanyang sitwasyon. Sa puntong iyon, ang mga epekto pagkatapos ng Sun and Moon Divine Will ay maaaring nasira ang pundasyon ng kanyang miniature universe, na nagdulot ng pagbaba ng kanyang lakas. Para sa kanyang sariling kaligtasan, nagawa pa ni Zuo Quanhui na talikuran ang buhay ng kanyang mahalagang disipolo. Sa madaling salita, si Zuo Quanhui ay hindi isang taong natatakot magsakripisyo, ngunit sa totoo lang, takot lang siya sa kamatayan. Nag-aalala si Yuhi. Pero, Young Master, paano kung patuloy silang magtago sa Void Territory? Umiling si Yang Kai. Malamang hindi iyon.
hindi sila mananatili sa Void Territory pagkatapos mabaygo ang kanilang plano sa pagkakataong ito. Kakailanganin nilang maghanap ng lugar para makapagpahinga at magpagaling. Bagaman, kahit na hindi sila magtatagal dito, mas mabuti pa ring maghanda para sa pinakamasama at kumilos ng maingat. Bumalik tayo sa Voidland. Pagkatapos ng labanan, si Yang Kai ay isang lampara na nauubusan ng langis. Kung talagang nilayo ni Zuo Quanhui na ipagpatuloy ang laban, magkakaroon siya ng kaunting kapangyarihang lumaban. Sa kabutihang palad, mayroong Sun and Moon Divine Will upang pigilan si Zuo Quanhui at paatras siya sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, bumalik ang grupo sa Voidland at ang bawat isa ay umalis upang magpahinga at magpagaling. Sa Dragon Sun's Peak, tinulungan ni Yuhi si Yang Kai na bumisita sa Bishi. Nang makita ng matandang Bishi ang kahabag-habag na anyo ni Yang Kai, napatalon siya sa gulat. Ano ang nangyari sa iyo? Grabe ang itsura mo, M. Ang mga pinsalang ito. Ito ang kapangyarihan ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Nakipag-away ka ba sa isa? Napangiti si Yang Kai. May matalas na mata si Senior. Mabilis siyang sinenyasan ni Bishi. Maupo ka. Si Xiao Hong at Xiao Hei, ang dalawang maliliit na bata, ay kinakabahan ding nakatingin sa direksyon ni Yang Kai. Nang marinig nila ang mga salita ni Bishi, nagmadali silang lumapit kay Yang Kai sa isang upuan. Matapos mahabol ang kanyang hininga, ipinaliwanag ni Yang Kai. Dapat akong humingi ng tulong kay Senior upang pagalingin ang aking mga sugat sa pagkakataong ito. Ang sword intent ng 7th grade Heaven Opening Realm Master na iyon ay napakahirap alisin, at hindi ko alam kung gaano katagal kung kailangan kong lutisin ito ng mag-isa. Sa pagbabalik, sinubukan ni Yang Kai na ikalat ang sword intent na sumalakay sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nagbunga lamang ng kaunting epekto. Ang sword intent ay kumakapit sa kanya tulad ng mga uod sa nabubulok na buto, at habang sinusubukan niyang iwaksi ito, mas nagiging problema ito. Kaya, dumiretso siya kay Bishi pagkabalik niya. Sa buong Voidland, ang tanging makakatulong sa kanya, maliban kay Zhu Jiuyin, ay si Bishi, at ang huli ay mas madaling kausapin. Tumanggo si Bishi. Natural, walang problema ito. Asikasuhin ang iyong mga sugat, tutulungan kita mula sa gilid. Maraming salamat, Senior. Tumanggo si Yang Kai bilang pasasalamat at ipinikit ang kanyang mga mata para i-activate ang kanyang Toe-Earring Evergreen Divine Manifestation. Isang berdeng ilaw ang agad na kumalat sa lahat ng direksyon, at isang Divine Tree, na lumiit ng hindi mabilang na beses, ay lumitaw sa likod ni Yang Kai. Ang mga sanga nito ay nakabitin, na naglalabas ng tila walang katapusang sigla. Nagtaas ng kilay ang Old Bishi sa nakita. Kahit na sa kanyang kaalaman at karanasan, hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking sigla, na naging sanhi ng kanyang pagkamangha sa kanyang isipan. Ang wood element na pinalapot ni Yang Kai ay talagang kamangha-mangha. Sa tulong ng Divine Manifestation na ito, maaaring gumaling ang kanyang mga sugat sa isang kisap mata. Hanggat ang sword intent ay naalis, si Yang Kai ay babalik sa kanyang dating pagkatao sa lalong madaling panahon. Iniwan ang kanyang mga iniisip, gumawa si Bishi ng mga handsil gamit ang dalawang kamay at biglang hinampos ng palad ang katawan ni Yang Kai. Ang kanyang palad ay mukhang malambot at mahina, ngunit nang tumama ito sa katawan ni Yang Kai, nagpadala ito ng nakakagulat na puwersa sa pamamagitan nito. Chi. Sa paglitaw ng isang tumutusok na tunog, isang sword chi na nakikita ng mata ang lumabas sa sugat ni Yang Kai at dumiretso sa mukha ni Bishi. Ibinuka ni Bishi ang kanyang bibig at sinalo ang sword chi sa pagitan ng kanyang mga ngipin na parang isang karayom sa pananahi. Ang parang karayom na sword chi ay hindi pa rin mapakali, ngunit sa ilang puwersa, ito ay pumutok sa isang klik. Habang patuloy na humahampas ang palad ng palad, ang sword chi ay patuloy na pinipilit na lumabas sa mga siksik na hiwa na nagkalat sa buong katawan ni Yang Kai. Pagkatapos lamang ng kalahating araw na trabaho ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Bishi at dahan-daang binawi ang kanyang kapangyarihan. Kung wala ang sword chi upang abalahin si Yang Kai, ang pagbawi mula sa kanyang mga pinsala ay hindi isang problema. Kahit na ang butas sa kanyang tiyan ay maaaring maibalik sa maikling ayos sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang Toe-Earring Evergreen Divine Manifestation at Dragon Vein. Makalipas ang isa pang kalahating araw, iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nagpasalamat kay Bishi ng may pagod na boses. Maraming salamat, Senior. Ikinaway ni Bishi ang kanyang kamay. Wala iyon. Ikaw naman. Paano ka nakipag-away sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master? Tumawa ng mapait si Yang Kai at ipinaliwanag ang mga nangyari. Nang marinig ni Bishi ang lahat at sumimangot. Ang mga taong ito sa Cave Heaven at Paradise ay napakawalang prinsipyo.
Paano kanila maakit sa pamamagitan ng pagsira sa buhay ng mga nilalang sa mababang universo? Iyan ay simpleng kasuklam-suklam. Gayunpaman, kahit na ang 6th grade at ang 7th grade ay iisang grado lamang, ang tunay na pagkakaiba sa lakas ay malaki. Napabuntong hininga si Yang Kai. Talaga. Ang lakas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay talagang mahirap labanan. Itong junior na ito ay halos hindi nakalabas. Lumingon ang mga mata sa pag-iisip, nagpatuloy siya. Senior, kahit napilitan si Zuo Quanhui na umatras, hindi siya aalis ng mapayapa. Maaga o huli, babalik siya. Kahit na ang lakas ng Voidland ay hindi mababa, at mayroon kaming mga master na kasing dami ng mga ulap sa kalangitan, wala kaming high-grade Heaven Opening Realm Masters. Walang sino man ang makakalaban sa Zuo Quanhui. Sa pagkakataong ito, nagawa ko siyang masaktan ng biglaan, ngunit hindi ito magiging ganoon kadali pagdating niya ng handa sa susunod. Ano ang dapat nating gawin kung babalik siya? Itinuro siya ni Bishi. Huwag kang maglakas loob na magkaroon ng anumang nakakatawang iniisip tungkol sa akin. Kahit na gusto kong tulungan ka dito, wala rin akong magandang ideya. Masyadong malaki ang tunay kong katawan at sa ngayon, nakapatong pa rin sa likod ko ang Voidland Moon na lalong nagpapahirap sa paggalaw. Malaya lang akong makakagalaw sa pamamagitan ng pagbabalik sa aking tunay na katawan at pagkuha sa anyong tao. Gayunpaman, ang paggawa nito ay ganap na sisirain ang iyong Voidland. Sa pag-iisip tungkol dito sa paraang iyon, ito ay may katuturan. Ang buong Voidland ay nakaupo sa ibabaw ng katawan ni Bishi, kaya talagang hindi maginhawa para sa kanya na kumilos. Sinabi ni Bishi, sa halip na humingi ng tulong sa Old Master na ito, maaari kang maghanap ng iba. Pagkasabi nito, tahimik niyang itinulak ang kanyang baba sa isang tiyak na direksyon at mamulong. Kung handa siyang tumulong, kung gayon ang pagkuha ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay kasing simple ng pagwawagayway ng kamay, hindi ba? Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yang Kai dahil sa mga salitang ito. Natatakot akong hindi ko siya mahikayat. Kung napakadali niyang kausap, hindi na sana ako pumunta sa iyo noong una. Nagkomento si Bishi, kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Nag-isip sandali si Yang Kai at tumango. Tama si Senior. Pagkasabi nito, tumayo si Yang Kai at tumango. Aalis ako ngayon. Babalik ulit ako para bumisita kapag librera na ako. Kasama ni Yuhi, umalis si Yang Kai sa Dragon Sun's Peak. Pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong si Yuhi. Kumusta ang iyong mga sugat ngayon, Young Master? Hindi masyadong seryoso. Tinulungan ni Senior na ilabas ang sword chi sa loob ng aking katawan, kaya ang iba ay mga sugat lamang sa laman na hindi magtatagal upang maghilam. Naubos mo rin ang lakas sa laban na iyon, kaya dapat kang magmadaling bumalik para gumaling. Ang hinaharap ay hindi pa rin sigurado, kaya dapat nating lahat na panatilihin ang ating pinakamataas na estado sa lahat ng oras. Dati, sa labanan sa 6th grade Heaven Opening Realm, nagkaharap si Yuhi at ang 6th grade na babae. Magkapareha silang dalawa, kaya walang nasugatan. Gayunpaman, naubos na ni Yuhi ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Tumango si Yuhi. Kung gayon, mag-ingat ka, Young Master. Mahirap kausapin ang isang iyon. Ngumiti si Yang Kai. Ano ang gagawin niya? Kainin mo ako. Relax. Noon lang umalis si Yuhi. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Yang Kai sa harap ng Heavenly Moon Palace na may masamang tingin. Martial Peak, Kabanata 4551. Baliw na babae. Ang Heavenly Moon Palace ay ang tirahan ni Zhu Jiuyin, ang babaeng dating protector ni Yang Kai. Nakipagkasundo sila sa isa't isa nang ilabas siya ni Yang Kai sa Great Cosmological Realm. Gayunpaman, sa kanyang huling paglalakbay sa Shadowless Cave Heaven, pumayag si Zhu Jiuyin na ay escort siya, na nasa labas ng saklaw ng kanilang orihinal na kasunduan, na nagawa ni Yang Kai na gawin sa kanya sa kondisyon na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang protector ay magiging itinaas. Sa madaling salita, malaya na si Zhu Jiuyin at hindi na nakatali sa kanyang source oath, kaya wala nang kinalaman sa kanya ang buhay o kamatayan ni Yang Kai. Kung hindi aalagaan at tuturuan si Shan Qingluo, isang taong may kaparehong bloodline sa kanya, mahirap sabihin kung si Zhu Jiuyin ay nasa Voidland pa rin ngayon. Hindi madaling kausap ang babaeng ito. Kinailangan ng maraming paghihikayat upang hikayatin siya na gawin ang anumang bagay sa nakaraan noong siya pa ang kanyang tagapagtanggol, kaya maaaring hindi na ito gumana ngayon. Nang mabalitaan ni Yang Kai ang tungkol sa insidente sa Three Brilliances World, nahulaan niya na ito ay kagagawa ni Zuo Quanhui. Nang sumugod siya sa Three Brilliances World para suportahan sila, espesyal din niyang hiniling kay Bayan Yuqing na ipaalam kay Zhu Jiuyin para mahiram niya ang lakas nito. Gayunpaman,
Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang babae ay hindi nagpakita. Halata namang wala siyang balak na makialam sa bagay na ito. Sa pagkakataong ito, malamang nawala itong bunga kahit na humingi siya ng tulong sa kanya. Dahil nandito na siya, maaari na rin niyang subukan. Nang buo na ang isip, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at sumigaw. Pagbati, Senior, humihiling ng madla si Junior Yang Kai. Nagulat siya nang bumukas kaagad ang mga pinto ng Heavenly Moon Palace pagkatapos niyang magsalita. Tumaas ang isang kilay ni Yang Kai, nagtataka kung kailan naging napaka-hospitable ni Zhu Jiuyin, hanggang sa biglang lumabas ang isang thread ng gagamba mula sa loob at binalot siya. Nabigla, sinubukan ni Yang Kai na tumakas, ngunit pagod na pagod siya sa pakikipaglaban kay Zhuo Quanwei at hindi na siya nakabawi sa ganoong kaikling panahon. Dahil sa kawalan ng bantay, nahuli siya ng sapot ng gagamba at kinaladkad sa Heavenly Moon Palace. Pagkatapos, sinara ng malakas ang pinto. Maya-maya, sunod-sunod na bangs na nagmumula sa loob. Pagkalipas ng ilang sandali, muling bumukas ang pinto, at si Yang Kai ay itinapon palabas na parang gulanit na sako. Pagkaraan ng ilang beses na gamulong, siya ay tumayo sa isang kahabag-habag na estado na ang kanyang mukha ay bagbog at maga. May mga malalaking itim na marka pa nga sa paligid ng kanyang mga mata, natural na resulta ng kamao ni Zhu Jiuyin. Malapit nang sumabog ang mga baga ni Yang Kai dahil sa galit. Gayunpaman, maingat niyang inilalayo ang kanyang sarili sa pasukan ng Heavenly Moon Palace bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungal. Baliw na babae, bakit hindi mo magamit ang iyong mga salita sa halip na ang iyong mga kamao? Kahit na hindi malubha ang mga pinsala, medyo nakakahiya pa rin para kay Yang Kai. Siya ang sect master ng Voidland, kung tutusin, kaya isang malaking kawalan sa kanyang mukha ang makita ng maraming mga disipulong dumaan sa eksenang ito. Gagawin ng reyna na ito ang lahat ng gusto niya. Kung may kakayahan ka, lumaban ka. Ang boses ni Zhu Jiuyin ay umalangaw sa mga tainga ni Yang Kai. Nagalit si Yang Kai. Ang senior ay isang kagalang-galang na divine spirit, alam ng junior na ito na hindi siya ang kalaban ng senior. Gayunpaman, ang junior na ito ay nagpakita ng malaking paggalang sa senior, at ang araw-araw na pag-aalay ay hindi rin nagkukulang. Kung may nagawa man na mali itong junior na ito, ipaalam na lang sa akin ni senior. Bakit direktang itinaas ang iyong kamay laban sa akin? Gusto mo bang makipagtalo sa reyna na ito? Sige, ang reyna na ito ang mga tuwiran sa iyo. Malamig na ngumuso si Zhu Jiuyin. Tanungin kita, nag-e-enjoy ka ba bilang manugang ni Yin Yang Cave Heaven? Agad na nalanta ang momentum ni Yang Kai, at kumunat ang kanyang noo. Nalaman ni Senior, nagmura siya sa puso, nagtataka kung sinong bastos ang nagkalat sa paligid. Si Zhu Jiuyin ay nanirahan sa loob ng Heavenly Moon Palace at talagang hindi umalis, kaya sino ang makakapagsabi sa kanya tungkol dito? Ngunit pagkatapos ng ilang maingat na pag-iisip, si Zhu Jiuyin ay isa pa ring divine spirit, kaya kung nais niyang maghanap ng impormasyon, walang sino man sa Voidland ang maaaring magtago ng anuman mula sa kanya. Ano ba ang nararamdaman mong kasalanan? Napangiti si Zhu Jiuyin. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at tumahimik. Nagbibiro siguro si Senior, talagang may hindi pagkakaunawaan sa likod ng bagay na ito. Hindi ito ang intensyon ni Junior. Wala akong pakialam kung intensyon mo o hindi, nangyari ito at totoo iyon. Napakurap si Yang Kai. Ngunit, ano ang kinalaman nito kay Senior? Malamig na bamantong hininga si Zhu Jiuyin. Si Luoyer ay sobrang tapat sa iyo, ngunit ngayon na siya ay umaatres upang magtanim ng hiwalay, ikaw ay namumulot ng mga bulaklak at tinatapakan ang mga damo. Mahirap para sa kanya na gumawa ng anumang bagay tungkol dito, ngunit bilang kanyang Honored Master, anong problema ang mayroon ako para turuan ka ng isang leksyon sa kanyang lugar? Hindi nakaimik si Yang Kai. Kung nalaman ni Luoyer ang tungkol sa kanyang pinakahuling escapade, ang pinakamalamang na hakbang na gagawin niya ay ang maghanap ng paraan para matuyo siya, sa iba't ibang paraan. Walang paraan na basta-basta niyang itataas ang kamay sa kanya tulad nitong baliw na babae. Dahil dito, palihim siyang tinalikuran ni Yang Kai. Makapangyarihan si Senior, tama ang anumang sabihin ni Senior. Gayunpaman, may isa pang bagay na kailangan ng Junior na ito ng tulong ni Senior ngayon. Hindi man lang hinintay ni Zhu Jiuyin kung ano iyon bago siya pinigilan. Huwag mo nang isipin iyon, brat. Ito ay isang problema na dinala mo sa iyong sarili, kaya ikaw mismo ang humarap nito. Kung hindi, kung malalaman ni Luoyer na ako, bilang kanyang Honored Master, ay lumabas para gawin ang iyong maruming gawain para sa iyo para sa mga problemang ikaw mismo ang nagdulot, hindi ba niya ako sisisihin dito? Huwag kang ganyan, Senior. Si Zhuo Quanhui ay isang 7th grade master. Maliban sa iyo,
Walang sino man sa aking Voidland ang makakabuti sa kanya. Sa pagkakataong ito, maswerte tayo na nagawang pilitin siya pabalik, pero paano naman sa susunod? Tuturuan kita ng paraan, ipinahayag ni Zhu Jiuyin. Nakataas ang kanyang kilay, magalang na sinabi ni Yang Kai. Pakiusap, turuan mo ako, Senior. Sa susunod na makilala mo si Zuo Quanhui, hugasan mo ang iyong leeg at damaykit ito. Pagkatapos ay hayaan siyang putulin ang iyong ulo. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai sa isang iglap. Siya ay walang muwang na umasa man lang na makuha ang tulong ni Zhu Jiuyin. Kung mamatay ka, hindi mo na igagapos si Luo'er. Saan pa ba siya hindi mapupunta sa malawak na mundong ito kung isasama siya ng reyna na ito? Mas mabuti pa kaysa sumunod sa isang pabago-bagong tao na tulad mo, na hindi magtatagal ay iiwan ka lang. Lumingon si Yang Kai gamit ang kanyang manggas. Mabuti, kung hindi ka tutulong, sige na. Bakit ang paninirang puri sa iba sa ganitong malisyosong paraan? Bakit sinasadyang magalit? Kung alam ko lang na mangyayari iyon, hinding-hindi na sana kita inilabas sa Great Cosmological Realm at hahayaan kitang manatili doon hanggang sa mamatay ka sa katandaan. Nagkaroon ng kalabog, at bumukas ang mahigpit na saradong mga pinto ng Heavenly Moon Palace nang lumitaw si Zhu Jiuyin at sumenyas. Eto, pasok ka sa loob. Hayaan mo akong magpakita sa iyo ng magandang bagay. Lumakas ang Space Principles at nagmamadaling tumakas si Yang Kai. Makalipas ang 3 araw, ang main conference hall ng Voidland. Umupo si Yang Kai sa headseat, kasama ang maraming 6th grade at 5th grade Heaven Opening Realm Masters na nakaupo sa ibaba. Ang grupo ng mga tao ay sumulyap kay Yang Kai paminsan-minsan. Si Old Bai, Chef, at ang iba pa ay lahat ay nagsisikap na pigilan ang kanilang pagtawa, ngunit ang kanilang mga balikat ay nanginginig pa rin ng hindi mapigilan. Si Yuhi naman ay may malungkot na ekspresyon. Tumingin si Yang Kai sa mga tao at sinabi sa isang tono na kalahating pagod, kalahating naagrabyado. Kung gusto mong tumawa, pagkatapos ay tumawa ka, bakit pipigilan ito? Huwag mong sikal ang sarili mo. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Old Bai at ang iba pa at humagalpak ng tawa. Sinabi ni Huigun na may pag-aalala. Sectmaster, hindi pa ba gumaling ang iyong mga sugat? Tunay na kasuklam-suklam ang mga pamamaraan ni Zuo Quanhui. Paanong? Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, hinayla ni Joya sa tabi niya ang kanyang manggas. Naguguluhan si Huigo. Nakatuon siya sa pagpapagaling nitong mga nakaraang araw at walang ideya kung ano ang nangyari sa labas. Nalaman lang niya na si Yang Kai ay lumabas ngayon at nakaupo na ngayon na may 2 malaki at itim na mga mata, na ginagawa siyang parehong miserable at medyo nakakatawa. Tumikim si Yang Kai nang walang magawa. Tapos ka na bang tumawa? Magnegosyo na tayo. Samantala, nagmura siya sa kanyang puso. Hindi sapat na sinipa at sinuntok siya ng moldite na si Zhu Jiuyin noong araw na iyon, ngunit ginamit pa niya ang kanyang source strength para suntukin ang mga mata nito, na nag-iwan ng mga itim na pasa na kahit ilang araw mamaya ay tumangging mawala. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya makabawi. Pagkatapos magtago ng ilang araw, sinusubukang lutisin ang sitwasyon, napagtanto ni Yang Kai na hindi ito isang problema na maaari niyang lutisin sa maikling pagkakasunod-sunod, kaya nagpa siyang hayaan na lang ang mga bagay-bagay at lumabas upang makilala ang lahat ng nasa ganitong estado. Nang makitang nagsisimula ng magalit si Yang Kai dahil sa kahihiyan, sa wakas ay pinigilan ni Old Bai at ng iba pa ang kanilang pagtawa at umupo ng tuwid. Naghilom na ba ang mga sugat mo? Tanong ni Yang Kai. Tumango si Huayong. Maraming salamat sa concern ni Sectmaster. Ang aming mga pinsala ay hindi malubha, kaya lahat kami ay maayos pagkatapos ng paggaling ng ilang araw. Tumango si Yang Kai. Dapat mo pa ring bigyang pansin ang kalusugan ng madam. Total may anak na siya kamakailan lang. Pumunta at tingnan ang second manager kapag bumalik ka mamaya at kumuha ng ilang nutritional tonics upang makatulong sa kanyang paggaling. Pagkatapos ng maraming taon ng pagbubuntis, sa wakas ay nakapagsilang ng isang anak na lalaki si Shu Modan kalahating taon na ang nakalipas. Si Yang Kai ay bumisita din sa kanya, at ang bata ay talagang ipinanganak na may mahusay na talento at pambihirang kakayahan. Si Shu Modan ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm kung tutusin, kaya ang batang dinadala niya sa loob ng maraming taon ay hindi isa na may kukumpara sa mga ordinaryong tao. Maraming salamat, Sectmaster. Nagmamadaling tumugon si Huayong. Tumango si Yang Kai at nagpatuloy. Nagdala si Gou Ziyan ng balita na may nakakita ng 5 tao na umalis sa Void Territory, bawat isa ay may malakas na cultivation. May 4 na lalaki at isang babae, kaya dapat ay si Zuo Quanhui at ang kanyang grupo. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Kahit na walang paraan na magtagal si Zuo Quanhui sa Void Territory pagkatapos kumain ng napakalaking kawalan,
Mahirap para sa sino man na sabihin kung ano ang tiyak niyang gagawin. Ngayon lang sila nagkaroon ng matatag na kumpirmasyon. Kung ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Zuo Quanhui ay tunay na nanatili sa Void Territory at nagpatuloy sa paggawa ng mga kalupitan sa buong lupain, kung gayon ang Void Territory ay walang magandang paraan ng pakikitungo sa kanya. May susunod na usapin sa Three Brilliances World. Second Manager, ano ang sitwasyon doon ngayon? Lumingon si Yang Kai kay Bayan Yuqing. Tumugon si Bayan Yuqing. Ang tatlong Brilliances World ay dumanas ng maraming pinsala. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang Universe World lamang. Sa walang habas na pagsira ng 6th grade Heaven Opening Realm Master, halos 20% ng landscape ang nawasak, na nagdulot ng kaguluhan sa buong Three Brilliances World. Marami na ang namatay sa sakuna. Nagpadala na ako ng mga tao sa Three Brilliances World para tulungan si World Lord Pang sa pag-accommodate sa mga refugee at pagpapatahimik sa masa. Gayunpaman, ang usaping ito ay hindi malulutas sa maikling panahon. Kung nais ng Three Brilliances World na ibalik ang lakas at sigla nito, aabutin ito ng hindi bababa sa daan-daan o kahit libu-libong taon. Tungkol naman sa nasirang landmass, malaki ang posibilidad na hindi na ito babalik sa normal. Sinabi ni Yang Kai, kung may babalik ang lupa o hindi ay isang pangalawang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga tao. Gawin ang iyong makakaya upang matupad ang anumang mga pangangailangan na maaaring mayroon ang Three Brilliances World. Oo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, idinagdag ni Bayan Yuqing. Sect Master, dapat nating gawin ang nangyari sa Three Brilliances World bilang pag-iingat. Dapat ba tayong magpadala ng mga tao para bantayan din ang iba pang Universe Worlds? Dahan-daang umiling si Yang Kai. Mayroong higit sa 100 Universe Worlds sa Void Territory. Kakailanganin ng sobrang lakas ng tao para mabantayan silang lahat. At saka, sino nga ba ang maaari nating ipadala para bantayan sila sa ating kasalukuyang sitwasyon? Ang lakas ni Zuo Quanhui ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm, magiging mahirap para sa sinumang naruroon na makipaglaban sa kanya, kaya walang silbi na pumunta. Higit pa, si Zuo Quanhui ay mula pa rin sa Thousand Cranes Paradise. Siya ay may sariling mga pagdududa tungkol sa paggawa ng gayong kataksilan sa Universe Worlds. Kung hindi niya gagamitin ang kamay ni Huang Quan para sirain ang Three Brilliances World bilang kahalili niya. Ang reputasyon ni Huang Quan ay kasuklam-suklam na, at hindi na para bang hindi pa niya nagawa ang mga katulad na bagay noon, kaya hindi na siya masasakta na gawin ito muli. Kung ikukumpara, si Zuo Quanhui ay higit pa o hindi gaanong nagmamalasakit sa kanyang sariling reputasyon. Para sa kadahilan ng iyon, sa palagay ko ay malamang na hindi siya gagamit muli ng katulad na paraan. Bahagyang tumango ang lahat sa kanyang mga salita habang nagkomento si Yuhi. Kung talagang ginawa niya iyon, tiyak na mapapag-alitan ang Thousand Cranes Paradise at mapipilitang makialam. Kahit na sinasabi ng mga chismis na siya at ang kanyang angkan ay tumalikod na sa Thousand Cranes Paradise, malalaman ng sinumang hindi tanga na ito ay isang pabalat lamang. Ang kanyang mga aksyon ay halos nakatali pa rin sa mukha ng Thousand Cranes Paradise, at ang isang bagay na kasing baba ng pagtaas ng kamay laban sa mga mortal ay isang bagay na hindi nila kayang tanggapin. Martial Pick, Kabanata 4552. Pagkakaiba ng pananaw. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa Universe Worlds. Si Zuo Quanhui ay nasugatan ng aking divine ability, at hindi magiging madali para sa kanya na makabangon mula rito. Sa tansya ko, kakailanganin niya ng humigit kumulang 3 hanggang 5 buwan sa mas maikling dulo, ngunit sa mas mahabang pagtatapos, maaaring tumagal siya ng 1 taon at kalahati. Gayunpaman, kapag gumaling na siya, tiyak na babalik siya para sa atin. Ang ating Voidland ay kulang pa rin ng kapangyarihan upang harapin ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master na determinadong maghiganti. Bahagyang minasahe ni Yang Kai ang kanyang noo. Ang Voidland ay may 2 Divine Spirit na nagbabantay sa kanila, pinoprotektahan ang kanilang headquarters at Star City, kung saan ito ay talagang ligtas. Gayunpaman, imposible para sa maraming naninirahan sa Voidland na manatiling nakakulong sa lahat ng oras at hindi lumabas. Sa sobrang laki ng totoong katawan, sapat na para kay Bishi na gumanap ng isang defensive na papel, ngunit hindi nakakasakit sa ganoong sitwasyon. Sa kabilang banda, hindi pa rin hamupa ang galit ni Zhu Jiuyin, kaya hindi siya maasahan. Kung ang Voidland ay may 7th grade Heaven Opening Realm Master, ang sitwasyon ay maaaring lubos na mapabuti. Kasalukuyang umaatres ang Lady Boss upang makapasok sa 7th grade, ngunit walang makapagsasabi kung gaano katagal iyon.
Maaaring tumagal ito ng ilang taon, ngunit maaari rin itong higit sa 100 taon. Masyadong malaki ang kawalan ng katiyakan. Tumingin si Yang Kai kay Mauzi. Head Mountain Lord, kung bibigyan ka ng mga mapagkukunan, gaano ka kumpiyansa sa pagsulong sa 7th grade sa maikling panahon? Mayroong napakaraming 6th grade Heaven Opening Realm Masters na naroroon, ngunit sa mga tuntunin ng cultivation at heritage, si Mauzi ang pinakamalapit sa pagsulong sa 7th grade bukod sa Lady Boss. Si Mauzi ay may problema sa kanyang mukha at dahan-daang umiling. Master, ang pagkakaiba sa pagitan ng 6th grade at 7th grade ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mid-grade at high-grade Heaven Opening Realm. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga mapagkukunan. Ang subordinate na ito ay hindi naghahangad ng mga mapagkukunan mula ng sumunod sa ilalim ni Master, ngunit may kulang pa rin pagdating sa pagsulong sa 7th grade. Kahit na ang subordinate na ito ay pumunta sa retreat at linangin, hindi ito magiging epektibo. Tumango si Yang Kai. Maging si Mauzi ay nasa ganitong sitwasyon, kaya hindi na kailangang pag-usapan ang lahat na mas malayo sa 7th grade Heaven Opening Realm. Kung walang katumbas na kapangyarihan sa 7th grade Heaven Opening Realm cultivation ni Zuo Quanhui, palagi tayong mananatili sa pasibong panig sa pakikipaglaban sa kanya. Bulong ni Yang Kai. Pagkatapos, tumingin siya sa lahat. Mayroon bang magandang solusyon sa bagay na ito ang sino man sa inyo? Nagkatinginan ang lahat sila ay malalim ang iniisip. Nagsalita si Weigo. Marahil ay maaari tayong humingi ng tulong sa Yinyang Cave Heaven. Umiling si Yang Kai. Si Zuo Quanhui at ang kanyang mga tagasunod ay hindi nagatubili na maghimagsik laban sa Thousand Cranes Paradise upang makapaghiganti para kay Zhou Xing. Gayunpaman, ang kanilang pagtatangka na gumawa ng isang cover story ay gagawing mas malinaw. Maaaring makita ng sino mang may matalinong mata kung ano ang nangyayari. Kung hindi dahil sa pagsisikap ng Yinyang Cave Heaven sa pagdiin sa kanila, hindi ito titigil sa pagiging Zuo Quanhui lang at ang kanyang mga tagasunod na nag-uudyok ng gulo sa Void Territory ko, kundi ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Si Zhou Xing at Zhou Ti ay maaaring parehong nasa 6th grade Heaven Opening Realm, ngunit ang kanilang status sa Thousand Cranes Paradise ay ibang-iba. Direktang umabant si Zhou Xing sa 6th grade, kaya nagkaroon siya ng pag-asa na isang araw ay maabot ang 8th grade Heaven Opening Realm, na ginawang mas mataas ang kanyang status kaysa kay Zhou Ti. Sino mang core disciple na may mga kwalifikasyon ni Zhou Xing ay itinuturing na isang kayamanan para sa alinmang cave heaven o paradise, kaya hindi nila kayang mawala sila. Kung hindi, gagawin ng sekta ang lahat ng makakaya nito para ipaghiganti sila. Ang dahilan kung bakit hindi gumawa ng malaking kaguluhan ang Thousand Cranes Paradise tungkol sa pagkamatay ni Zhou Xing ay ganap na salamat sa Yinyang Cave Heaven, dahil mayroong Shulinggang upang mamagitan sa sitwasyon. Hindi banggitin na ang paghingi ng tulong mula sa Yinyang Cave Heaven ay magiging walang silbi, personal na ayaw din ni Yang Kai na gawin ito. Totoo na siya ay kasalukuyang manugang sa Yinyang Cave Heaven, ngunit ang Voidland ay Voidland, at ang Yinyang Heaven ay Yinyang Heaven. Kung hihiramin nila ang kapangyarihan ng Yinyang Cave Heaven para maresolba ang krisis na ito, hindi magtatagal bago maging subordinate ng ibang tao ang Voidland. Hindi ito isang bagay na inaasahan ni Yang Kai na makita. Sandaling katahimikan ang namayani sa Grand Hall. Hindi nila mailagay ang kanilang pag-asa sa Yinyang Cave Heaven, at ang Voidland mismo ay walang katumbas na kapangyarihan upang harapin ang 7th grade Heaven Opening Realm Zuo Quanhui. Gaano man nila ito tingnan, maaari lamang silang manatiling pasibo sa sitwasyong ito. Sect Master, maaari nating ayusin ang usaping ito nang may bentahe sa bilang. Nag-iisip na mungkahi ni Bayan Yuqing. Tumingin si Yang Kai sa kanya. Ipaliwanag. Napalingon din ang iba sa kanya. Kahit sinong ordinaryong Emperor Realm Cultivator ay malamang na manginig kung sila ay tititigan ng napakaraming 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Masters at magsisimulang mautal, ngunit dahil ang second manager ng Voidland, si Bayan Yuqing, ay matagal nang namamahala sa lahat ng mga bagay sa Voidland sa paglipas ng mga taon, kaya natural na hindi siya matatakot sa atensyong ito. Ang mga kakayahan ng mistress na ito ay maliit, at hindi ko alam kung ano ang mga grado ng Heaven Opening Realm, kaya kung may mali sa opinyon ng mistress na ito, dapat kong hilingin sa Sect Master na mangyaring huwag akong pagtawanan. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay. Walang masama sa paglalagay ng mungkahi. Dahil ikaw ay nasa Emperor Realm, marahil ay maaari mong isaalang-alang ang mga bagay mula sa ibang pananaw mula sa amin, at iyon ay maaaring magbunyag lamang ng isang landas na pasulong na hindi natin napapansin. Tumango si Bayan Yuqing at nagpatuloy. Si Zuo Quanhui ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm,
Kaya nga, walang sinuman sa ating Voidland ang kapantay niya. Gayunpaman, pagdating sa 6th grade at 5th grade masters, ang ating Voidland ang may hawak ng advantage. Dahil wala tayong anumang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, at wala ring lalabas sa atin sa maikling panahon, kung gayon bakit hindi natin subukan at palibutan ang Zook One-Way ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Kung ang tatlo ay hindi gagawa nito, kung gayon marahil 5 ang gagawin. Kung hindi sapat ang 5, paano ang 10? Kung hindi pa rin gagawin ng 10, gagamitin natin ang 20 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Sapat na iyon para talunin si Zook One-Way, tama ba? Tumawa si Huego. Talagang sapat na ang 20. Kahit na ang mga langgam ay maaaring kumagat ng isang elepante hanggang mamatay, lalo na ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring lumaban-laban sa pinagsamang puwersa ng 10 6th grade Heaven Opening Realm Master nang walang isyo. Gayunpaman, kung kasama si Sect Master sa 10, tiyak na dehado si Zook One-Way. Baka hindi na natin kailangan ng 10 kung ganoon. Ang lakas ni Yang Kai ay malinaw sa lahat, at ito ay isang bagay na hindi maihahambing ng ordinaryong 6th grade Heaven Opening Realm Master. Sa 1-on-1 fight, hindi talaga siya ang kalaban ni Zook One-Way, pero ilang araw na ang nakalipas, sa tulong lang ni Gengching at Mauzi, nagawa pa rin niyang lumaban ng husto. Bagamat siya ay patuloy na dehado, hindi sila napawi sa maikling panahon. Sa huli, nagawa pa ni Yang Kai na saktan si Zook One-Way gamit ang kanyang Sun and Moon Divine Will. Kung ang 10 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay makikipagtambol kay Yang Kai laban sa Zook One-Way, natural na walang problema para sa kanila na sugpuin ang huli. Ngunit saan tayo makakahanap ng 26th grade Heaven Opening Realm Masters? Mapait na tumawa si Huego. Ang lahat ng ating 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay natipon na rito. Maliban kay Sect Master, siyam lang ang nasa disposal namin. Nag-isip si Yang Kai. Ang ibig sabihin ng second manager ay ipinaliwanag ni Bayan Yuching. Marami tayong Great Emperor, gayon din ang ilan sa mga madam ni Sect Master at Peking Emperor. Nariyan pa nga ang bagong kasali na sina Xiang Ying, Fang Yu, at ang iba pa na lahat ay may potensyal na umabant sa 6th grade. Sa mga araw na ito, lahat sila ay nagpino ng iba't ibang 6th grade cultivation materials, at ang kulang sa kanila ngayon ay ang 6th grade Yin at Yang Element Treasures. Kung mayroon tayong sapat na 6th grade Yin at Yang Element Treasures, walang problema ang Voidland na dagdagan ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters nito ng higit sa 1 dosina. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai sa kanyang mga sinabi, nakaramdam ng liwanag. Nag-iisip siya ng mga paraan para makakuha ang Voidland ng 7th grade Heaven Opening Realm Master para harapin si Zook One-Way, ngunit ang ideya ni Bayan Yuching ay dagdagan ng Voidland ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters nito. Kung mayroon silang sapat na mga 6th grade Heaven Opening Realm Masters, natural na magbibigay daan iyon sa kanila na labanan si Zook One-Way, na nasa 7th grade Heaven Opening Realm. Tiyak na, ang mga nakaupo sa iba't ibang posisyon ay may iba't ibang pananaw sa parehong isyu. Sa kasalukuyan sa Voidland, marami mula sa Star Boundary ang nakatuon sa direktang pagsulong sa 6th grade Heaven Opening Realm. Ang mga Great Emperor, Iron Blood, Hong Chen, Marital Beast, Seren Soul, Flower Shadow, Ice Feather, Heaven's Revelations, at Wanderous Peel. Ang kanyang mga asawang sina Suyan, Xian Ningchang, Zuyu, Shanqing Luo, Yu Rumeng, at Ji Yao. Ang Peking Emperor, Yang Yan, Ji Fang, Li Wuyi, at Bing Yun. Ang anak ng Martial Beast Great Emperor, Mo Xiaoqi, Iron Blood Great Emperor's Disciple, Lin Yuner, at ang nakababatang kapatid ni Yang Kai, Yang Zhu. May kabuuang 21 tao man lang. Ang 8 Great Emperor ay hindi na kailangang banggitin dahil sila ay nasa Emperor Realm na sa hindi mabilang na mga taon. Matibay ang kanilang mga pundasyon at matagal na silang nakabuo ng sarili nilang Dowsils pabalik sa Star Boundary. Dahil sa paghihiwalay ng Star Boundary, ang mga Great Emperor ay mapapakintab lamang ang kanilang mga Dowsil upang madagdagan ang kanilang lakas. Sa sandaling tumalon sila palabas ng Star Boundary, lahat ng kanilang Dowsils ay makatiis sa epekto ng 6th grade powers, na nagbigay sa kanila ng kwalifikasyon na direktang umabant sa 6th grade Heaven Opening Realm, na inilalagay sila sa pare-parehong core disciples ng alinmang cave heaven ang paradise. Kung ikukumpara, ang mga asawa ni Yang Kai, at maging si Li Wuyi at ang iba pang Peking Emperor ay may mas mababaw na pundasyon,
kaya karaniwang delikado para sa kanila na umabant sa 6th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, si Yang Kai ay may isang kayamanan tulad ng Divine Daw Water, na maaaring palakasin ang dawsil ng isang tao, na natural na pinupunan ang kanilang mga pagkukulang at pinahihintulutan silang tumayo sa parehong mataas na punto ng pagsisimula ng Great Emperor. Kapag talagang dumating na ang oras para sila ay umasenso, ang Voidland ay mayroon ding Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill upang tulungan silang mabawasan ang anumang mga panganib. Pagkatapos, naroon sina Xiang Ying at Fang Yu, na parehong dinala ni Yang Kai sa kanyang tabi mula sa Great Cosmological Realm. Pareho silang may-ari ng Divine Medicines. Nakakuha si Yang Kai ng 3 Divine Medicines mula sa Great Cosmological Realm, ang Pu Bai Xiong, Little Mushroom, at ang Gourd Vine. Nakuha ni Xiang Ying ang Purple Bamboo na nagawang masira ang lahat ng prinsipyo, at nakuha ni Fang Yu ang Thousand Leaf Stone Lotus, na nagpahusay sa kanyang mga depensa ng maraming beses. Ang dalawang ito ay dating tagapagdala na pinili ng mga Divine Spirit, at nakatanggap ng kanilang pinakamalaking suporta sa pag-aalaga sa kanila. Kapwa sila napino ang 6th grade powers. Gayunpaman, dahil sa kanilang kakulangan sa kakayahan, malaking panganib para sa kanila na direktang umabant sa 6th grade Heaven Opening Realm. Nang malaman nila na ang Voidland ay nagtataglay ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, si Fang Yu ang unang hinanap si Yang Kai at sumilong sa kanya. Sa suporta ni Yang Kai, binuksan ni Fang Yu ang Great Cosmological Realm sa Void Star City na partikular na nag-recruit ng mga tagapagdala na nakalabas ng Great Cosmological Realm ng buhay. Nangyari ito bago umalis si Yang Kai patungo sa Shadowless Cave Heaven. Matapos sumikat ang Great Cosmological Realm, nagawa nitong kumuha ng ilang tagapagdala, kabilang dito si Xiang Ying. Kasama ang dalawang ito, ang Voidland ay may 23 prospect. 23 tao ang inaasahang uusad sa 6th grade Heaven Opening Realm sa malapit na hinaharap. Kung lahat sila ay magtagumpay, pagkatapos ay idagdag ang kasalukuyang siyam na mayroon sila, kung gayon ang bilang ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters na pag-aari ng Voidland ay magiging kakilakilabot. At hindi iyon binibilang ang mga mula sa Dragon Clan, na kasama rin ni Yang Kai mula sa Star Boundary. Ang cultivation ng Dragon Clan ay iba sa mga ordinaryong cultivator. Kahit na kailangan din nila ng maraming cultivation resources, pinipino nila ang sarili nilang mga bloodline at source kaysa paghiwalayin ang Heaven and Earth sa kanilang mga katawan para makapasok sa Heaven Opening Realm. Sa sandaling ang bloodline ng isang miyembro ng Dragon Clan ay umabot sa isang tiyak na kadalisayan at konsentrasyon, ang kapangyarihan na maaari nilang gamitin ay hindi bababa sa mga nasa Heaven Opening Realm. Ang sinumang mature na Divine Spirit ay magkakaroon din ng kapangyarihan na katumbas ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, tumagal ng maraming oras para sa isang miyembro ng Dragon Clan na pinuhin ang kanilang bloodline at source, mas matagal kung ikukumpara sa pagsulong ng mga human cultivator sa Heaven Opening Realm. Pagkatapos ng lahat, ang mga miyembro ng Dragon Clan ay nabuhay ng mas mahabang buhay. Maging si Yang Kai mismo ay walang ideya kung paano nilinis ng Dragon Clan ang kanilang mga bloodline. Maliban sa pag-inom ng Dragon Blood Pills, hindi siya sigurado sa ibang paraan. Kaya, nitong mga nakaraang araw, ang mga miyembro ng Dragon Clan ay tumakbo lahat sa Dragon Sun's Peak upang hanapin ang pagtuturo ni Old Man Bishi. Sa pagsubaybay sa kanyang pinagmulan, si Bishi ay mayroon ding Dragon Vein, kaya nakapagbigay siya ng ilang gabay sa mga nakababatang dragon upang tulungan sila sa kanilang paglilinang.